So ngayon ang tanong, ano ho ba itong gagawin ni Kuya Julay dito sa maliit na building niya? Siyempre po, ito po yung building permit nga pala natin. Ito ang importante po. I-reveal na po natin. Ito po ay parang Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Ito po ay personal vlog mga kababayan po natin. Gusto pong i-share ni Kuya Julay sa mga viewers natin yung paminsan-minsan nababanggit ko pong pinagkakaabalahan natin. So sa pagkakataong ito, i-reveal po ni Kuya Julay ano nga ba ang ginagawa dito. Ano nga ba yung project na yan at para saan? So maya-maya po yan ng konti, pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po tayo ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, yan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0. Suportahan po natin, pwede po natin i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. At siyempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, suportahan po natin, pangunahin. At saka yung ibang mga Lingap partners na makasakasamahan po natin sa Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong personal vlog po ni Kuya Julay sa pagkakataong ito. Na kung saan, ito po ay pampag-good vibes sa ating mga kasamahan, sa ating mga supporters. Kasi si Kuya Julay naman po ay open sa inyong lahat. Kaya sa pagkakataong ito, yung project po natin ay i-reveal ko na po. Bali ilang days na pong ginagawa po ito. So gusto ko pong ipakita po sa inyo. Ito po ay parang maliit na building, maliit na structure. Siguro tingnan po muna natin sandali yung mga naging progress po dito. At saka po yung pinaka-latest update po. Dahil mag-2 weeks na po itong ginagawa, mga kabayan po natin. So siguro po pasalan muna natin sandali kung ano nga ba ito at saang banda itong ginagawang maliit na building ni Kuya Julay. Tara na po. Kung kayo po ay familiar dito po sa lugar natin, dito pa rin po tayo sa compound natin. Yung mga tanim nating gulay, nandyan pa rin po yan. Tapos yung bandang sulok, ito po yun. Yung sa pinaka main gate ho ng compound. So bali, ano yun, inaayos po natin yung daanan muna. Actually, pinasemento na po natin ito kahapon, yung isang side. Pinapatigas natin para itong kabilang side naman sa susunod. Kapag tumigas na po yung unang sinemento natin, yan po ang isusunod. So mapansin po natin, ito po yung pinaka main gate natin, yung laging nabablog ko na po nung mga nakaraan. Kasi dito po sa gawing kaliwa, yung taniman natin. Tapos dito po noon, sa right side po ng may gate, ito bakanting lote po ito noon. Diba? Nasa sulok po kasi ito. So halos hindi na ito nagagamit kasi. Alanganin kung anong gagawin. So naisipan po natin na tayuan po ng maliit na building. So ito na nga po yun. Siguro po bago ko ituloy, ito po yung ilan sa mga clips nung kinoconstruct po ito. Yung nangyayari yan yung pinakalot. Muna. So ngayon po, ito na yung building natin. Bali, magbubuhos na lang po yan ng concrete slab. Kasi ang ginawa po natin dito ay buhos na lang yung pinakabubong niya. Kasi hindi natin alam sa future kung may mga balak pa tayo dito. At saka yung ikakabit ko po dito or ilalagay na equipment ay mas safe kung sakasakaling konkreto yan. So baka biglang maghigpit po yung mga authority natin, mga nasa government agency, at least hindi na tayo magre-repair. So ito naman ho, nag-extend tayo ng konting CR. Ito po yung CR natin. Medyo malaki po yan para maging komportable naman yung
customer natin na gustong mag-CR. So balik kahapon, nag-abang na po tayo ng para sa water closet, ayan, sa floor drain, sa water supply. So mamaya po i-ano na po yan, bubuhusan yung flooring. Tapos naglagay tayo ng para sa Poso Negro, ayan, malalim po yan. So kung mapansin nyo po, dito na po yan sa sulok. Kasi ano to parang corner ng lote natin. So maliit na lang po ito, space dito. So sabi ko, tayuan ho natin ng building para magtinda po tayo. Ayan po, ito po yung maliit na building natin na ginagawa. Yan, tingnan muna natin yung yung bubong kasi magbubuhos na po yan mamaya. Medyo nga nasubo tayo ng konti, mahirap pa lang buhos ang bubong. Doble-doble ang trabaho, tapos yung materyales. So ito na po yan, So 2 patong na po yung mga rebars niyan, patibay po yan. Meron lang po mga tatapusing lalagyan ng tie wire, yung bandang dulo na yan. Pero yung mga forma po niyan, areglado na yan. So mahirap po, So bago po magbuhos po nitong pinaka-roofing, yung mga biga ho, binuhusan na po yan. Kaya sa mga biga pa lang po, ang tibay na po niyan, Yan. Ngayon naman po yung pinaka-roofing na ho, ang bubuhusan. So yan po yan, So kung mapapansin po natin, ito yung pinaka po, sa may labasan, sa may gate. Ito nga pala. Pakita ko sa inyo yung sinisemento na rin po natin, yung part ng kalsada. Ito. Yung kalahati lang po muna. Para at least po accessible po siya. Ayan. Ito naman po, isusunod natin yan, kabilang side. Isa-isa lang. Ayan. So ngayon, balik tayo dito sa loob. Ito yung natin, yung sinisemento natin yung daanan. Actually, ito po, papasemento natin lahat to. Lahat ng area mamaya, i-clear na namin to. Papantayin na natin para makuha yung slope. Tapos yung flooring dito, medyo tinaasan natin. Kasi at least elevated siya. So makita nyo po, mga 250 ang elevation yan, more or less. So ito po, sisementohin natin to, pero bandang huli. Total, may gamit naman po tayo. Ito nga pala, bumili tayo ng, mixer para mapabilis yung trabaho. Ayan, nung naghahanap ako ng rerentahan, lahat ng kakilala ko ay ginagamit daw. So sabi ko, ako na lang bibili ka ako para parerentahan ko na rin kapag hindi ginagamit. So magandang klase po itong nabili natin. Imported po yan, galing Malaysia. Ayan, yung makina niyan gasolina, medyo maliit lang. Ayan, tatakpan. So nagamit na po yan. Yung mga ibang buhos po niyan, itong kalsada, daanan. Nagamit na po yan. So ayun po mga kababayan po natin. So ngayon ang tanong, ano ho ba itong gagawin ni Kuya July dito sa maliit na building niya? Ano po? Sa inyong kaalaman po, i-reveal na po natin. Ito po ay parang mini gas station po. Gasolinahan, maliit na gasolinahan po ang pinapagawa natin. Kaya nilakad ko po yung mga dokumento po niyan sa DENR, sa Bureau of Fire, sa munisipyo. Bali po sa ngayon, meron na pong building permit yan. Siguro titingnan po natin sandali, silipin natin mamaya yung drawings. Kasi kompleto po ito, DTI, mga clearance po sa barangay, yung mga business clearance, permit to construct, lahat po ng permit na kailangan, meron na po tayo. So ito na po yung plano po natin na nakuha po mula sa munisipyo. At siyempre po, ito po yung building permit nga pala natin, ito ang importante po. May building permit po yung project natin. So kumbaga walang po pwedeng sumita po dyan, yan ay dokumentado po yan. Pero bago po yun, gusto ko lang po munang i-share sa inyo kung saan nag-umpisa yan. Actually po dito nag-umpisa yan mga kabayan mo natin, dito sa sketch. Bali nung una ho, ito yung sketch natin, parang layout muna. So makita natin dun sa lote natin, sulok na lote, ito yung main gate. Yan po yung naisip nating paglagyan. Yan. So yung approximate height nandito nung una, although may adjustment po tayo, ito yung pinaka layout niya, o kaya pinaka floor plan. Ayan. May kunting, o kaya may maliit tayong CR dito. Tapos dito po yung pinaka-equipment niya. Yan, nung una ho, maglalagay tayo ng maliit na room sana dyan eh. Kaso nga lang, mas maganda i-open na lang. Para maluwag ho sa maintenance, wala tayong maging problema. So dyan po yung nag-umpisa. Kaya tayo po ay nag-apply naman po sa munisipyo. Kumbaga, pinadaan po natin sa tamang proseso. So ito na po yung plano. Yan, pinaka-perspective po natin. Ayan. Although may konting adjustment po yan sa actual.
Ayan. Tapos yung mga drawings, ayan, kamukha nito. Ito yung pinaka-roof plan natin. So, may detail na po yan, ano? May detail na tayo. Roof plan, tapos ang iba dito. Kompleto ito eh. Yung mga detail naman ng footings, ng mga wall, nandito, mga schedule. So, kompleto po yan. Ito yung electrical naman po, electrical drawing. Kahit ang ilaw dito ay bilang na bilang lang, dalawa. Isa sa CR, isa dun sa pinaka-main, tapos sa may labasan. Kailangan pa rin po yan ng single line diagram. Nandyan yung mga specifications po, mga data, nandyan po yan. So, kailangan po yan sa construction. Ito naman po yung natin, plumbing layout ito, So, kahit CR lang pong maliit ang susupply natin, kompleto po yan. Tapos yung drainage natin, may Poso Negro tayo dyan, nandyan po yung mga detail. Ayan, tapos, yung machine, ito po yung specification ng machine. Ayan. Ito po yung equipment na ilalagay natin. Malaki po yan, malaking equipment yan. Bali, ang brand na kinuha natin, ayan, Porta Fuel. So, tingnan natin kung okay po ang service nito. Sa mga susunod na vlog natin ay pwede natin i-promote yan. Ito po yung specifications yan. Ayan. Yan. So makita po natin, arigdado po tayo sa mga documentation. So bukod po sa mga drawings, kompleto po tayo. Kasi nga pala ito yung DTI natin. Yan po ang magiging name ng business natin, Paunil Fuel Station. So kompleto yan. Dito po nag-umpisa yan sa muna, yung titulo ng lupa. Tapos sa barangay, ito may barangay clearance tayo. Merong po dyan, parang certification. Doon sa no objection, doon sa pag-construct. Ayan, barangay business clearance, meron din po tayo. Tapos yung sa munisipyo po, o doon sa fire department, ito po yan. Yan ang natin, approval. Ayan, may mga binayaran po nandyan, pero hindi na po mahalaga yon. Sa ibang pagkakataon ko na i-share yan. Tapos sa zoning, sa MPDO, approve din po tayo. Ayan, aprobado po yan. So, ang application natin, arigado na yan. Yung ibang mga resibo nandito. So sa kabuuan kompleto po tayo ng dokumento. Bali, hintay na lang po matapos yan. Dahil ang susunod po, yung naman, occupancy permit, ang susunod natin. Tapos business permit na po yan. Sunod-sunod na po yan. Yung pinakamahirap na part po sa pag-apply, okay na tayo. Naaprobahan na rin po yan ng mayor dito sa bayan namin. Kaya areglado na po. So medyo lang po nasusubo tayo sa gastos. Kasi medyo magastos din. Siguro sa ibang episode, i-share ko po sa inyo kung magkano po ang actual expenses po ng construction po natin. At saka ng buong project siguro, mga kabayan natin. Kung gusto po ng mga viewers natin, i-comment nyo po. Kung gusto pong malaman, yung parang capital na kailangan, dito po sa mga ganitong mini gas station, isi-share po yan ni Kuya Julay. Ngayon ang tanong, pinag-aralan ba ni Kuya Julay yung parang feasibility study po dito sa ginagawang mini gas station? Siyempre naman po mga kabayan po natin. Actually po itong lugar namin, hindi naman ito main highway o kaya hindi national road. Kalsada lang po yan, tabing kalsada, pero hindi yan yung pinaka-highway. Ngayon ang tanong, bakit tayo nagpagawa dito sa area? Alam niyo po kasi yung lugar namin, puro sakahan po yan. Mula dito sa area namin, papunta doon sa pinakadulo ng kalsada na yan. Sakahan po yan, kabilang ilog, puro sakahan yan. So ang isa sa mga target market, yung mga magsasaka. Kasi tayo po mismo ay magsasaka, gumagamit po tayo ng diesel. Tapos pangalawa, yung mga pangsariling gamit po. Dahil tayo po, ang dami nating equipment po dito. Meron tayong 2 harvester na makonsumo po, Ang isang araw, kapag maraming na-harvest, ang isa baka umubos na mga 6,000 pesos worth ng diesel. Tapos meron tayo ditong jeep pa, araw-araw po yan, ay kumukonsumo yan. Ang konsumo niyan baka 500 to 1,000 araw-araw. Tapos mga service po natin, may mga ilan tayong gamit dito. May mga sasakyan ho tayo. Tapos kung ano-ano pa pong mga gumagamit po ng diesel or gasolina. Kaya naisipan po natin na magpundar po nito. Bagamat ito po ay parang maliit na project lang. Mini gas station lang po ito. Huwag nating pagkamalian Huwag nating ikumpara doon sa mga malalaking gas station. Kasi ang laki po ng capital po niyan. Hindi natin kaya yan. Ngayon ang tanong, bakit naman Kuya Julay? Yan, maliit lang naman yung gasolinahan mo. Ba't in-apply mo pa sa mga permit na yan kung saan ay malaki ang gastos? Sa inyo kasing kaalaman mga kawan po natin, pwede naman talaga yan. Yung equipment na ilalagay ko kasi parang portable po yan Yung uso po ngayon, yung mga equipment na yung tangke niya ay nasa likuran na. Actually po, ang equipment na kinuha ko po, ang capacity ay 6,000 liters. Yung compartment niya, 3 compartment yon. Ang total po ay nasa 6,000 liters. Yan na po ang pinakamalaki. Sa ganitong design, ito po ang pinakamalaki. So yan po ang kinuha natin. Na kung tutuusin po, kahit dito, pwede ko pong ilagay po yan dito sa garahe natin.
Pwede yan dito eh. Tapos doon sa isa, yung may shade dyan, nakita nyo po yan, pwede rin po dyan. Kaso nga lang po, nung nag-inquire ako, kailangan pa rin po ng building permit. Kahit po yung mga structure natin na mga simple lang, mga luma na, kailangan ng building permit. Kaya naisipan ko po, total marunong naman po tayo mag-construct. Sabi ko, gawa tayo ng bagong building na maliit doon sa sulok. Kasi ganun din, gagastos ka po eh sa mga kung ano-anong mga dokumento na kailangan. So kailangan natin sumunod. Lalo na po, tayo po ay nagbablog. So ayaw po natin na ang ano po natin, business ay parang kulurom. So di ba hindi magandang ano yun, parang ehemplo sa mga kasamahan mo natin. So sabi ko, illegal natin. Total, ang tax naman po, kapag malaki ang benta, malaki ang babayaran mo. Kung maliit ang benta mo, maliit naman ang babayaran. At least po legal. Di ba, mga kabayan natin? So yan po ang ginawa po natin. Kaya doon po sa mga ilan na minsan nagtatanong sa atin, bakit late naman yung vlog mo? Bakit wala kang vlog? Bakit late yung live mo? Minsan po kasi nagiging busy po tayo. Kasi hands-on tayo sa mga ganito eh. Lalo ngayon po naghahabol tayo ng schedule. Kasi mag-i-election kasi. Hinahabol sana natin bago mag-election. Or kung po pwede nga po ngayong katapusan ng buwan, ay maklear na po ito. Kasi may mga permit pa pong ihahabol. Occupancy permit. So kailangan pa po nating ayusin yun. Tapos magpapadeliver tayo ng gasolina. Although siyempre po may kausap na po tayo. Coordinated na po yan. Pati po yung mga ibang accessories po dyan na gagawin. Kino-coordinate na po natin yan ng maayos. So sana ho maging maayos tong project po natin na ito. Na kung saan ho ay pinag-ipunan po namin ito. Actually po ang katulong ko po dito ay yung misis ko. Alam niyo naman po nasa ibang bansa po yun. So share naman. Para medyo magaan-gaan po sa atin. Although yung lupa ho, walang problema kasi matagal nang nabili ko po ito, binata pa po ako, nabili ko na yan. So dito po sa gagastusin, hindi naman ganun kalaki, pero mararamdaman po natin dahil hindi naman po tayo big time. So kailangan natin ng ayuda ho, So tulong-tulong lang po kami dito. At ito nga po, siguro mga within 2 weeks siguro, baka sakaling matapos na So yun lang po muna siguro ang ating update. Nire-reveal ko po sa inyo ang project po natin dahil si Kuya July po ay open po sa mga viewers natin. Hindi ho natin tinatago. Wala tayong mga kung ano po na nagpapanggap tayo na ganito, ganyan, pero sa totoong buhay, ang dami na pala. Hindi po, lahat ng maliliit na item po natin dito, i-reveal ko po sa inyo. Dahil marami na tayong mga supporters din na nagtatanong din paminsan-minsan sa mga personal na buhay po natin. So ito po yung isa, nire-reveal ko na po, isa sa project po natin. Mini gas station po, dito sa Balaugan, Bulacan Sur. So maraming salamat po sa inyo. So yun lang po muna siguro ang ating next vlog po ngayon. At ako'y umaasa na magiging inspirasyon po ito sa mga kababayan po natin, mga kapwa po natin nagtatrabaho rin, mga dating OFW po, mga nag-YouTube, o kung ano man pong trabaho na kumikita po ng pakonti-konti, pwede po natin gawin yung mga ganitong negosyo po mga kababayan po natin. At siyempre po, maraming salamat na lang po sa lahat ng mga viewers natin, lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads. Masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share po ito. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!